during the Philippine Loop, doon kayo hubugin bilang isang rider eh. Kung paano yung attitude nyo, kung paano yung character nyo as a rider. Doon yung matitrain talaga. Expect nyo yan na kapag natapos nyo yung Philippine Loop, kung anong klaseng rider ka ba dati, kung paano ka sa kalsada, eh talagang maiiba yan. Mababago talaga yung character mo as a rider kapag nakapag Philippine Loop ka na. Dito ka talaga susubukin ng lahat. Okay na bro. Alayo ko. Abot naman oh. Sige. Pabultang ta lang bro. May malapit na naman full tank to pero papuno lang. Tsaka pahinga ako resibo. Kailangan lang eh. Hindi pwedeng hindi magpagas eh. Okay, let's go. 4:16 AM. Official na nagsimula na ang ating Riding Day 5. Continuation ng ating Solo Philippine Loop Visayas Mindanao leg. Yon. Welcome back, Daddy Spike. Ngayon ko lang siya ulit nahawakan. Ilang araw akong natigil sa biyahe dahil nga inuna ko muna yung mga editing. Ayoko na siyang dalhin sa Visayas at Mindanao eh. Gusto ko kapag ginawa na natin yung Visayas Mindanao, eh free na yung isipan ko sa editing. From scratch, from zero, gagawa ulit tayo ng mga malulupit na episode. Ayan. Nakakatuwa at nag-enjoy kayo sa mga episodes natin. Simula pa lang yan. Sisiguraduhin ko mag-enjoy kayo sa ating Philippine Loop. Expressway, NLEX, SLEX. Madetect ka sana. Ay, madetect ka. Ayaw. Ambot. Sana ma-detect. Yun. Ba't ayaw? Take 2. Ayaw. Pwede ba dyan kuya sa libang kabila? Ayun na. Ayaw ma-detect. Okay. Baka tayo nag-expressway. Pag-usapan natin. Una, para maiba. Kasi nung unang Philippine Loop natin, yung mga Manila to Mindanao namin kasama ang HL, wala kami ginawa kundi Antipolo, Laguna, hanggang sa marating namin yung Atimonan. Si Spike ang gamit natin noon, yung 150cc na Honda ADV natin. Pero ngayon naka 750cc tayo, ay bakit hindi natin ipasok ng expressway para bagong experience ba? Diba? Maranasan natin na sabihin natin na, nag-Philippine Loop ako na dumaan ako ng expressway. Tsaka first time din ni Daddy Spike na mag-SLEX kasi NLEX lang ang tinatakbo nito. Sa biyahe na to, wala akong ibang maramdaman kundi excitement. Yung saya na ikutin ulit yung Visayas at Mindanao na mag-isa. Grabe. Wala na yung kama. Wala na. Isa rin sa sikreto ko para gumanda yung biyahe ko, eh syempre nanalangin ako kanina, tsaka pinag-pray din ako ng pamilya ko. Kumbaga every time na bumibiyahe ako, hindi ako nag-iisip ng negatibo kahit ang dami ko nakikita sa Facebook na yun na kung ano-anong nangyayari dahil sa mga events. Dumadaan lang yun sa paningin ko, tumatagos lang sa tenga ko kung ano yung naririnig ko. Ano lang ako, talagang feel good lang ako, good vibes lang ako palagi. Mahalaga yun. Tsaka na-excite, ride at my own pace. This is not a race. Ito yung biyaheng hindi lang ini-enjoy ang pagmumotor, kundi i-enjoyin mo yung view na kung anong meron ang Pilipinas. At ang goal ay marating natin ang ating destination ngayong araw na to, Legazpi City. At kung kaya pa, eh diretso na natin sa Matnog. 2 oras na lang yun, Matnog, Sorsogon na yun. Okay? NLEX na tayo. Update ko kayo kapag papasok na tayo ng SLEX. Let's go. Dito na pala. Alright. Totoo yan, kahit na mabagot-bagot ka na dito sa stage 3, ay wala kang ibang pwedeng gawin dito kundi magpatakbo ka ng 60 km/h. Kung ayaw matikitan, lagpas pa nga ako baba tayo konti.
62 to 65 pa pwede yan. Pero ako lagi, kahit nagdadrive ako ng sasakyan dito, maintain talaga yan na 60. Yan. Bakit naman kasi itong XADV na to walang ano to cruise control Kung may cruise control to, kaya ako na lang siyang umaandar ng 60 dito, no? Pero okay lang yan. Boring din yung ganun. Ang sarap. Magkakash tayo, wala tayong auto sweep dito sa south. Yan yung mga resibong ganyan, tago niya yan, kailangan yan. Kahit ganyan-ganyan yan, supporting documents yan. Okay, let's go. Takbong 60 ulit. Stop over muna tayo dito saglit. Mag-ayos lang ako ng aking mapa ng mga ruta ko. Tumura tayo sa likod. Pili ko ang ang puno ng gulong ko. Ang tigas ng gulong ko ramdam. Konti na lang, Batangas na tayo. Biglang sumama yung panahon. Lumakas yung hangin, tumilim yung panahon, umuulan na. Tingnan nyo ayun tingnan. Kain muna tayo dito sa McDonald's. Good morning, sir. Make your choice. Hash brown, select drink, have to order. Uy! Enter your tent number. Miss? Hi bro? Ano yung tent number? Okay na po sir. Ako na yan. May number Ayun. na ako po sir. Okay. Grab a tent. Sabi, wala naman akong tent Literal na tent. Two. Ang diretso natin ay Lucena, then Atimonan. Okay yung panahon sa likuran. Yung pupuntahan natin is medyo madilim, pero may area lang na medyo madilim yung ulap, pero parang wala namang ulan. Tignan natin. Diretso na tayo. Riders Club of... Ayun, medyo lumiwanag na. Mga riders, ingat po. Yun, medyo umukay-okay na yung gulong ko. Medyo may konting dapa na. Kasi kanina bilog na bilog Pag lumiliko ako, talagang ramdam ko na parang anytime kahit sabi mo may traction control to Ganoon naman talaga ang tamang pressure ng gulong. Kahit anong gulong, dapat hindi talaga siya punong-puno. Ganyan ginagawa ko dito sa gulong natin, sa ating Primax, sa ating Daddy's Mike. Yun, gumanda ang panahon. Ang inyong lingkod, Ernie Baron. Ito na yung papuntang Lipa. Ito to Manila. Balik na tayo. Tutuloy po natin to. Joke lang. Excited na ako sa biyaheng to Ba't di natin tatapusin Padre Garcia, Batangas, cattle trading capital of the Philippines. Barangay Bawi. Tinatahak natin ngayon ang long stretch ng Batangas going to Quezon. Nasa Barangay Bawi tayo. At kitang-kita na sa unahan natin ay madilim. May kadiliman nag-aantay sa ating kadiliman ng kalangitan. Pero dito sa left side natin, meron tayong nakikita dyan bundok na medyo kinakain ng kaulapan. Kanina ko ba tinitignan sa Google Maps kung ano yung pangalan ng bundok na yan, pero parang unnamed na mountain siya. Pero nasa gitna siya ng San Pablo City, Chaong, Lipa, at saka Santo Tomas. Sa mga nakakaalam kung anong tawag dyan sa bundok na yan, comment nyo lang dyan sa comment section. Okay? Tuloy tayo sa biyahe. Meron pa tayong 380
2 kilometers para marating natin yung Legazpi City. More or less 4:30 PM ay nasa Legazpi na tayo. Pahinto-hinto tayo kapag may magandang view, ay nagpapalipad tayo ng drone. So talagang kumakain ng oras. Pero sabi ko nga, no rush. Ang biyahe na to, ang Philippine Loop na to ay hindi tungkol sa kung gaano ka kabilis magpatakbo, kung gaano ka kalupit sa kalsada, kung gaano ka kalupit na rider. Hindi. Ang Philippine Loop, ang ginagawa natin na to na Philippine Loop is to enjoy the beauty of our country, Philippines. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yung bansang yon? Yun yung bansa na kung saan ka ngayon. Hindi ka proud sa bansa mo, no? Well, pag natapos itong loop na to, magiging proud ka sa bansa mo. RG community, shout out. Thank you, sir. City 40 kilometers, Manila 98 km. Ano, hindi pa late ha, para bumalik tayo. Charot-charot lang, charot-charot. Eh bro, aga ng labada mo ha. Ingat, ingat. Yan. Sarap ng tulog ng busina, no? Put-put, parang ano, parang sa Dora the Explorer. Put-put. Okay, tuloy tayo. Ang ating kasing Daddy Spike, malakas siya makakuha ng atensyon sa mga rider, sa mga tao. Pogi naman kasi talaga. Pero nakaka-confuse kasi minsan kapag tinitignan tapos babatiin ng pogi. Sabi nung kanina, di ba? Sabi niya, pogi. Pogi. Eh bro, nakaka-confuse ba ako kung ako ba yung sinasabihan na pogi o yung motor? Okay, papasok na tayo ng Lucena City. Shout out sa mga Lucinahin. Ilang beses na rin tayo nakapunta dito. May mga kaibigan tayo dito. Pass through lang tayo ngayon. As usual, umuulan na naman. Silong muna tayo para may pahingit. Galing ang Malate? Rekta pa sa Sorsogon? Lokos. Ako kung kakayanin ng kung yung panahon ba. Binigyan ko ng sticker, first timer. M3, di gamit M3. M3 pa sa Sorsogon, Manila. Boom, panis. Pagbilaw na tayo. O yun o, magandang sign na tumaas ng araw. Sana tuloy-tuloy. Papunta yung ano dun eh, yung ulap. Eh, dun tayo papunta. So, good luck to us. Silong! Silong, 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 silong. Lakas oh. No rush. Take our time. Basa-basa na ako. Ayun ako na ngayon. Ano na. Sige na, diretso pa. Nandito tayo ngayon sa paanan ng papuntang daang Bitukang Manok. Baka may mga first timers dito na bago na hindi pa nakikita na dinaanan ko to. Sige, kahit ilang beses na ako dumaan dito, daan tayo dito. Total, Philippine Loop naman natin. No, wag lang uulan kasi mahirap sumilong dito. Quezon Protection Landscape, welcome back. Bigayan dito paakyat. Medyo nakakatakot dumaan dito kapag gabi. Malakas ang mga taong dumadaan dito sa gabi dahil nga meron daw white lady dito. Proven naman, marami nag-testify na may mga naka-encounter talaga ng white lady dito sa ano na to, dito sa Bitukang Manok na to. Pero yung kaibigan ko si Master JM sa HL, dumadaan dito ng alas 3 na madaling araw. Ang taong walang kinakatakutan. In fairness, gumanda na rin ang kalsada dito kasi baku-baku talaga dito. Hindi ko maintindihan yung panahon kung may bagyo ba talaga o tag-ulan lang. Lakas ng hangin at umuulan. Okay, ito sa simula merong bitu-bituka. Pangalawa, bago ka lumabas, meron ulit.
So kailangan niya magdahan-dahan dito, maulan man o hindi. Check brakes. Kasi sikong-siko to. Isaw eh. Isaw ng butiki. Sulit na sulit yung gulong natin. Dito magkakasubukan ng gulong, di ba? Ganoon tayo eh. Yung kung ano yung kina-endorse natin, eh gagamitin na natin yan. Hindi pa pwedeng promote lang. Hawak-hawak lang ng gulong, picture-picture ka lang. Hindi. Sasabak natin yan sa laban. Kahit anong brand na hawakan natin. Oh, shoutout sa atin dito na kahit binabagyo eh, nandito. Shout out Nissan Quezon. Galing pa kami sa Nissan. Pati Mona, hindi pa tayo nakakalayo. Binabagyo tayo dito. Low pressure talaga to kasi lakas ng hangin, lakas ng alon. Baka wala pang barko pagdating ng Matnog. Kasi nga, masama yung panahon. Ride safe bro! Pareho tayo ng pagdadaanan. Sige. First timer, follower natin. Pauwi ng Biliran, Visayas. Magmamatnog din siya. Eh, kita-kita na lang kami sa daan. Basta ganito gagawin ko. Silong. Tignan nyo yung karagatan, no? Galit. Tuloy tayo. Basta tumigil ang ulan, diretso tayo. Pag lumakas, silong. Ganong gaming ang gagawin natin. Takte. Hindi ako basta-basta nasisiraan ang loob sa mga ganito. Pinagdaanan ko na to. Pinagdaanan na to ng mga hampas loopers. Diyos ko. Chakrit lang. Ako yung mag-hi lang sa aking kamag-anak. Boss Troy! Boss Troy! Walang tao. Sige. Bale, mapapanood naman niya to eh. At least dumaan ako dito. Siyang wala. Kung napapanood mo to, Boss Troy, ay pabalik kami dito. Kasama ang buong pamilya. Love Seafood Restaurant. Ang paboritong restaurant ng aking kaibigan na si Motor. Shout out bro! Boom! Oh, pang airbender! Okay, entering Kumaka. Ito, Riles. Dito sumemplang si Lasadik eh. Pero okay naman siya. Palaging magiging okay sa Lasadik. Hindi na ako bro ha. Kailan ko makarating ng Sorsogon eh. First time eh. Ingat, ride safe. Matag ko rito to, sa tamang panahon. Hindi ko pwede dito sila ito ha. Kasi sa dahilan nalagdup ako para makita ko yung mga first timers ko. Kung meron man ako nakaligtaan, kanina may mga sinisigaw ng boyfriend. Pero kasi negative na nakakaito ako kasi ada kasi wala pasensya na kayo. Sige, dito tayo. Wala naman ang ulan. Mag-bypass gaming tayo. Okay, hi. Sa wakas may araw na. Kalawag na tayo. Meron tayong first timer dito ang tumatakbo. Bigyan natin yung sticker courtesy of G4. Hello sir. Sticker. May sumpa talaga mga Pasalupers. May sumpa talaga. Kaya ako nakita nung pag-post mo kanina sa Facebook ng Kumaka. Nice to meet you. Meron, magkaya ka. Shoutout! Junel Cafe TV. Subscribe ninyo. Ayun, subscribe nyo. Ay bro, ayan to, shoutout kay ano ha, Jonel Cafe. Ako po yung lagi TV. nag-comment ng first lagi. First lagi. Ayan no, subscribe nyo ha. Ayan ha. Ay, nangingilig ako. Makawak naman. Makawak tayo ng spirito ng magigilayas. Thank you bro ha. Ingat. Thank you. Welcome to Bicolandia. Okay, 1, 2, 3, 4. Kaya muna. Kila Paulo. Paulo. Nag-best pa lang ako. Nice to meet you bro. Tara bro. Bigyan ka ng sneaker bro. O tara. Ayun na.
kami. Tig-dalawa lang tayo ng ano, Thank you po. para umabot sa finish line. Saan ang biyahe ninyo? Kauwi lang namin, galing kami ng Skyline, Mayon. Mayon? Bike lang. Dito kami ng Lalakas magbabike no? Yung camera ko malabo hindi yung mata nyo. Umuulan pa rin. Matnog 342 kilometers, Legazpi 234. Tuloy tayo. Laban ako dito kahit umuulan. Update ko na lang kayo. Maraming chance sana na magpalipad ng drone, pero alam nyo yun, kapag nagpalipad ka na umuulan. Tiklop ulit eh. Tara. Lalamig ka ba? Buti sir, uminit na. Galing din dati dito si Shoti at yung girlfriend niya, estudyante ko sir. Talaga? Picture ka? Ayun. Right there sir. Sige bro. Thank you. Thank you. Okay, update. Approaching tayo. Ayan, papasok na tayo ng Tagkawayan, Quezon. Yung next na probinsya nito ay Camarines Sur, and then Naga, and then Legazpi, Sorsogon, going to Matnog. Sana kayanin natin hanggang Matnog. Kaya naman natin yung haba ng biyahe. Ang questionable lang talaga is kung kakayanin ba ng oras natin. Ang ano lang talaga is itong ulan. Ito yung nagbibigay sa atin ng sobrang hassle ba sa biyahe. Pero okay lang, ganun talaga. Dito nyo makikita na ang Philippine Loop ay hindi lang din para sa magagandang view, hindi lang din para sa masaya na ride, kundi yung mga hardships ba na pagdadaanan mo sa loop. Testo ng ano, ng patience, ng lakas mo, ng strength mo, stamina. Test ng iyo. Basta laban lang, basta kapag nag Philippine Loop kayo, laban lang. Grabe. Ay, kahibangan mo, Boy P. Ayun, sumisilip ang Haring Araw. Ay, Haring Araw, paglaban mo naman ako. Huwag ka magpapataig sa kapangyarihan ng kadiliman. Ayun o, tinanim yung kanyog o. Hataw na hataw eh, ano? Okay, nagkape lang ako dito. Tuloy tayo sa biyahe. Ito nang ginawa ko dito sa ating backpack. Humingi ako ng plastic, tinalian ko, cellphone, nakaganyan. Diretso tayo ng Matnog. Hindi po pwedeng hindi natin marating yung Matnog. May kasama ako, may kasabay ako. Actually, nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Nang dahil dito sa pagka-stranded na to. Yung dalawa magjowa, ride to explore. Follow nyo sa Facebook yung magjowa na bumabiyahe ng naka-scooter ng Vespa. Tapos itong kasama ko na taga Biliran, sa may Ormoc, pauwi siya. Yung kanina yung sa simula ng vlog, ngayon kasama ko siya. Gusto rin niya marating talaga yung Matnog. Sabi ko, sige kakasabay na tayo. Mauna ako? Ikaw mauna? Ikaw na kaya? Sige. Buntot lang ako sa'yo para ano, baka hindi ko siya mapansin eh. Siya yung mga kasama natin hanggang Palo, Leyte. Kailangan din yung umuwi eh. First timer din yan. Ito na, Boy P and the first timers, full force. Sabayan na natin siya. Update tayo ha. At baka bumuhos na naman ng ulan. Marami pa tayong pagdadaanan, alam nyo ba? Dahil naranasan ko na ang Philippine Loop dati. Expect the unexpected. Isang bagay lang ang hindi ko tinatanggal sa isipan ko: mag-drive ng safe, at kailangan makauwi tayo ng bahay na maayos, ha? Yun ang laging mindset natin. Yun lagi ang ilagay natin sa ating isipan, sa ating, kumbaga yun yung mindset natin, yung safety. Napakahabang biyahe nito, hindi madali ito. Okay, welcome to Camarines Sur. Ito yung Del Gallego. Ayan, nasa Camsur na tayo. Hindi basta-basta ang Philippine Loop.
Baka yung mga nagsasabi dyan na napakadali lang kasi ganito lang ginagawa sa araw-araw. Try nyong gawin. Eto, sa nakikita nyo, ganito talaga. Hindi siya tulad ng endurance na sige, bakbakan tayo sa loob ng 24 hours tapusin. Mahirap yun. Talagang na-appreciate ko rin naman yung effort tsaka yung lakas ng mga ibang rider. Pero yung usapan na araw-araw ka nagra-ride ng ganito, kahit sabihin mo may pahinga ka, mauubos ka talaga. So dito mo matututunan yung kung paano mo aalagaan yung sarili mong katawan, yung lakas mo, kung paano mo siya ipipreserve, na dapat bukas meron kang pang lakas na hindi siya mauubos ngayon. Pero sa sitwasyon natin na ganito, na inuulan tayo, ito, malakas, makabagsak ng resistensya to eh. Dapat palaban kayo kapag nag-Philippine Loop kayo. During the Philippine Loop, doon kayo hubugin bilang isang rider eh. Kung paano yung attitude nyo, kung paano yung character nyo as a rider, doon yung matitrain talaga. Expect nyo yan na kapag natapos nyo yung Philippine Loop, kung anong classic rider ka ba dati, kung paano ka sa kalsada, talagang maiiba yan. Magbabago talaga yan. As in, mababago talaga yung character mo as a rider kapag nakapag Philippine Loop ka na. Dito ka talaga susubukin ng lahat. So mga, nag-enjoy naman ako at lumiliwanag na. Sana hanggang Sorsogon ganito na. Naabutan ko sila. Ito yung isa ko pang mga bagong kaibigan. Naga, Legazpi, Sorsogon sila. Right to Explore, follow on Facebook. Bye! Magkikita-kita rin kami ulit yan sa Maynila. Kasabay. Sana itong mga sasakyan na to hanggang sa paglabas ko dito sa bundok. Kasabay ko itong mga to. Oh my man. Lord, ingatan mo pa ako sa dadaanan ko ngayon. Bilis. Okay, dumaan dito kapag madami. May mga butas dito. Oh, takting yan. Parang naiihi ako sa salubal ko sa... Nalabas pa tayo doon? Oo. Naiihi ako sa takot eh. Pra! Hinahantok na itong kasama ko eh. Paidlipin ko muna. Touchdown Nabwa. Anong oras na? Wala pa tayo. 7:20 ng gabi. Basang-basa sa ulan. Sa Nabwa pa lang tayo. Next is Legazpi City. Tapos Sorsogon, Tumatnog. 10:30 PM estimated time of arrival. Umuulan pa rin. Yung kasama ko dun, inaantok na. Dinan tayo ng Jollibee dito, oh. Hello. Sa oras na kami may Jollibee. Nako, thank you sa effort, bro, ha. Gutom na rin talaga eh. Ayan, bro. Ayos lang, oh, bro. Sobrang na-appreciate ko to, bro. First time ko tong ganito, bro. Oo. Naabangan ako para bigyan ng pagkain. Oo. Boy, first time talaga eh. Ano to, mga anak mo to? Opo. Ayan po. Fanatic din ni Boy P. Oo. O, shout out dito sa dalawang baby mo. Ayan, mapapanood nila to, bro. Yung daddy mo, dinalan ako dito ng Jollibee, oh. Ano pangalan nila, bro? Si Renoa Drake tsaka si Johan Caleb. Si Johan Caleb tsaka si Renoa Drake. Renoa Drake. Opo. Ayan. Ay, sa inyong dalawa. Basta pag ito na sinasalang ko tapos yung ng ibang HL, tahimik na yan yung Nanonood nila na. nawawala. Kamusta mo ako sa kanila? Ay, bigyan ko pala ka ng sticker. Teka lang. Oo. Nandito yung sticker ko sa loob eh. Thank you, mag-ingat ka. Salamat. Kita tayo ulit. Sige, bro. Opo.
siko naman. Grabe talaga. Nawawala sa sarili. Okay, Solong Huyup-Huyupan Cave. Okay. Sige. What a day. Grabe. Sakit ng katawan ko. Grabe. Hirap ng araw. Katapos ko lang gawin yung passport ko. Nilista ko dito lahat ng mga nangyari ngayong araw. Puro ulan ang naisulat ko. Hindi siya... Ewan. Pahinga ko na lang siguro muna. Disappointing yung panahon, no? Disappointing. Dito ako matutulog ngayong gabi. At sobrang pagod. Isipin nyo, magkwentuhan na lang tayo kasi hindi ko naman salaysay ng maayos yung kung ano yung nangyari ngayong araw na to kasi puro inulan lang ang nangyari sa akin. Maayos tayo nakaalis ng Bulacan. Pagdating natin ng Lipa, dumilim. Nang papasok tayo ng Lucena, nagsimula ng umulan hanggang sa nakarating dito sa Sorsogon. Ang Sorsogon kaya naman na ibiyahe ng 12 hours Kung maganda ang panahon na 12 hours lang yan. So isipin mo, 4:16 ng umaga tayo umalis. Nakarating ako ng Sorsogon ng 12:30 ng madaling araw. Isipin nyo yun, 3 oras na lang, 24 hours na ako nagdadrive ng motor. Sorsogon lang ang narating ko rin dahil sa low pressure area. Medyo nakaka-disappoint pero talagang ganoon May low pressure kasi pero 2 days pa naman daw yun dito. So bukas sana hopefully hindi ganito, no? Tutulog ko lang to. Okay, mag-alala okay ako. Halatang wala na talaga sa wisyo yung boy first time niya. Pagod. Tulog na. Good night everyone. Bawi out.